Nagkalat ang mga isla sa Pilipinas. Karamihan dito gaya ng Boracay, Siargao at Palawan ay puno na ng mga turista. Kaya naisipan kong puntahan naman ang isla na hindi ganun karami ang tao. Take me out into the water. Lumipad ako papunta ng Davao City para mag-hike, pero sa kasamang palad na nagsira na naman ang bundok sa Bukidnon. Kaya ang tanong, bakit hindi ko na lang puntahan ulit ang Samal Island? Samal is surprisingly big. Like, they have so many options. Every side of it, there's something to offer. Nakapunta na ako rito noon, pero hindi ko pa talaga na-explore ng maayos ang isla. So this time, samahan niyo akong tuklasin ang ganda ng Samal. Walang planong konkretong itinerary. Just pure island adventure na hindi na solo this time. Middle of nowhere. We're trying to go to a place, a viewpoint. No, the road is like this. Nasaan nga ba ang Samal? Matatagpuan ang Samal Island sa Mindanao, sakop ng Davao. 15-minute ferry ride lang mula sa lungsod at 20 pesos lang ang pamasahe papunta dito. Tambayan din ito ng mga taga Davao City, kaya asahan mo na medyo matao lalo na tuwing weekends. Mura din kasi kapag dinala mo ang sasakyan dito, halos 250 pesos lang. Kaya nagpahanap muna kami ng masasakyan sa mga tricycle drivers. Well, right now without any plans, so ngayon pala tayo nagre-research kung saan ba tayo dapat pupunta dito sa Samal. Pila? 450 na lang. Tao mo bayaran sa iba. May discount. Tapos namin makahanap ng accommodation, nagdesisyon na lang akong mag-rent ng motor sa my port. Nakahanap kami ng accommodation sa Fernandez Resort. 2,000 ang bayad dito per night. Isa na to sa mga pinaka-affordable dahil karamihan ng rooms dito ay may kamahalan. Dahil wala akong dalang bisikleta at may kasama na rin ako this time, nag-decide kami mag-rent na lang ng scooter to tour around the island. Kung kailangan nyo ng contact sa motor rental, nasa caption din sa baba. So ayun, simulan na natin ang adventure. Naghanap kami ng mga cafes dito with a view. At dito makikita mo ang mga overlooking coffee shop tulad ng Cafe Manang. Perfect spot for sunset. Pwede rin kayo umorder ng food dito. Kanina naniningin ako sa mapa kung saan magandang pumuntang spot. And I saw this viewpoint. And apparently, they said this is one of the highest viewpoint coffee shop where you can have this amazing view of Samal Island. So in there, you can see Davao. And yeah, we just ordered nachos and mango graham. Yun, kasi namin pinuntahan ang Samal View Deck. Meron din sila mga accommodation dito at perfect place to unwind and just chill out. Isa pa sa mga nakatagong spot dito na medyo may kalayuan lang ay ang Isla 360 where you can get a full panoramic view of the island. Oh my God! Kaya naman pala na scooter dito. Yo, we made it at 5 p.m. Good thing they're still open because they're gonna close at 5 p.m. Yeah, so naglalakad na kami dito, 100 steps yung paakit papunta dun sa taas. So yeah, we arrive here. We arrive at the top, so they have restaurant and picnic huts in here. Apparently, it's already closed. But yeah, it's nice to chill here, especially like right now na medyo tag-ulan na. So, I'm just really surprised na sobrang liit lang ng Samal pero ang dami niyang pwedeng i-offer from different sandbar. Ngayon, nandito naman tayo sa mountainside. So, nag-trek lang kami dito sa isla. I forgot the name. And yan, kita natin dito yung mga kabundukan. Ayan, napapaligiran tayo na kagubatan and very chill right now kasi wala ibang tao as in kami lang talaga. We're gonna take the other road, paved road. It's 30 minutes back to the fort. I think it's fun. At yun, for nature lovers naman, kung hiking ang hanap mo, subukan mong puntahan ang Puting Bato View Deck. May dalawang trail packet dito at yung isa ay 20 minutes. Marami naliligaw dito dinadala. Pero diretso lang dun, te. O, babalik kami highway. Pa-search na lang namin. Puting Bato? Diretso. Okay, Kaputian. Okay, papunta. So, we went to a wrong Google pin going to Puting Bato Trek. So make sure to check this out first. We saw those little houses and things. That's it. That's the peak. So we went back and as a local, dito pala yung daan. Sinusundan na kami ngayon ng aso.
the lock. We were there wala. The road? Yeah, we were there and now we're here. Yep. At kung thrill naman ang trip mo, pwede kang mag-cliff jump sa Sabang Cliff. We're checking out a secret spot called Hideaway. So apparently it's still off-road to get there. But we don't know what's in there. It's gonna be hidden. Kung titingnan mo sa mapa ay napakaliit lang ng isla pero nagkalat din ng mga hidden beach gems dito. Sinundan lang namin yung mapa na tagpuan namin dito ang The Hideaway. Literal na nakatago, isa sa mga favorite beach spots ko dito sa isla. Karamihan ng resorts dito ay may bayad para sa entrance. Malapit dito ang Aloro Beach Resort. I think ito yung pinaka-favorite ko sa buong Samal. Crystal clear water, tahimik at malinis. Hindi ko lang sure kung crowded rin ito tuwing weekends. Yun ang pangubatan, marami pang ibang beach resort dito pero standout talaga Aloro para sa akin. At yun kung naghanap naman kayo ng luxury escape, kilala ang Almeja Azul o LYR Beach Resort dito. Meron silang 5 hectares at pwede kang mag-swim around. At yun, nandito rin ang Pearl Farm Resort. Discover Samal with price ranges around 10,000 to 15,000 pesos per night. At yun, sa kasalukuyan may bago rin dito ang tinayong resort. Ang Reef Resort, isang floating resort sa gitna ng dagat. I made a separate video for that, so feel free to check it out. At kung gusto mo mag-relax sa nature, pwede mong puntahan ang Gimit Falls. 100 pesos ang entrance para makapunta dito at ayan, pwede ka na mag-swim around. 2-minute walk to get there. Fresh from 5-hour trekking. They have 3 layers ng waterfalls here. So good thing walang tao ngayon because it's weekdays. Sarap. Sarap magbabad after na clear ng dagat. Natagpuan pa namin ang isang hidden spot dito, ang Dao Falls, na may 40 pesos entrance fee para makapasok ka dito. Isa to sa mga local spots at napakahirap niyang hanapin. Actually, wala siya sa Google Maps. So, magtanong-tanong na lang kayo sa mga local. For snorkeling lovers, may giant clam sanctuary naman dito sa Samal. Medyo may kamahalan ng gastos. 1.5 for the boat and 300 pesos environmental fee. Karamihan ng resorts dito ay may entrance fee like other islands. Pero ang maganda sa Samal, hindi pa rin ito ganun ka-crowded. At marami pa rin off-road areas na pwede mong explore. Kung sawa ka na sa mga typical touristy beaches destination at naghahanap ng bagong island getaway, give Samal Island a chance. Simple lang pero may charm na babalik-balikan mo. So ayun, naisipan ko ang bumalik dito. And now I'm leaving Samal Island. Thank you so much. Off to the next one. Bye! Going to Cebu. With her new boo. Dapat pupunta ako ng Siquijor but unfortunately ang haba ng pila going there. So nag-decide ako to just go to Tagbilaran. It's been a while, like I lived there for 2 months before. So I don't know, I don't have much plans but since I lived there before, baka naman. Tingnan natin kung ano meron. So apparently we found a ticket at 4 p.m. and it's still 12 noon. We decided to pitch our tent here in front of Fort San Pedro.